Ano nga ba ang mga milagro at mga himala ng ating Panginoong Hesus sa mabuting balita ng bagong tipan noong siya ay namumuhay pa dito sa daigdig? Halina at usisain nating isa-isa ang mga himala at milagro ng ating Panginoong Hesus sa mabuting balita ng bagong tipan. Salamat po muli sa pagparito sa ating YouTube channel. Open your Bible and let us begin. Ang ating YouTube channel tungkol sa pagtuklas ng kasaysayan at katotohanan ng salita ng Diyos ayon sa Biblia. Buksan na po natin ang ating mga Biblia at simulan na po nating basahin ang mga milagro at mga himala ng ating Panginoong Hesus sa mabuting balita ng bagong tipan. Ika-24 na himala, ang pagpapakain sa 4,000. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayong kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom, baka sila mahilo sa daan." Sinabi naman ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganito karaming tao sa ilang na ito? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "7 po at mayroon pang ilang maliliit na isda." Sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat, at nang ipunin ng mga alagad ang tinapay na lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kain. May 4,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ika-25 himala, pinagaling ang isang lalaking bulag. Noong panahong iyon, pagdating ni Jesus at ng mga alagad niya sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang hipuin niya ang taong ito. Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, "May nakikita ka ba?" Tumingin ang lalaki at sumagot, "Nakakakita po ako ng mga tao, ngunit para sila mga punong kahoy na naglalakad." Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tuminging mabuti ang bulag. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maaari ka nang umuwi, huwag ka nang bumalik sa bayan." Ika-26 na himala, nakakita ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangang gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." Sabi naman ng iba, "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita ang dating bulag, "Ako nga po iyon." "Paano kang nakakakita?"
Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag ni Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Ika-27 himala. Pinagaling ang sinasaniba ng masamang espiritu. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus at ang mga alagad mula sa bundok at si Jesus ay sinalubong ng napakaraming tao. Mula sa karamihan ay may isang lalaking sumigaw, Guro, nakikiusap ako sa inyo. Tingnan po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Sinasaniban siya ng isang espiritu at bigla na lamang siyang nagsisigaw at nangingisay hanggang sa bumula ang bibig. Lubha po siyang pinahihirapan at halos ayaw ng tigilan ito. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad na palayasin nila ito, ngunit hindi nila magawa. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? At sinabi niya sa lalaki, dalhin ninyo rito ang inyong anak. Nang papalapit na ang bata, pinangisay na naman ito ng demonyo at bumagsak sa lupa. Ngunit sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at pinagaling ang bata. Pagkatapos ay ibinigay sa ama nito at namangha ang mga tao sa nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Ika-28 himala. Ang pambayad ng buwis sa templo ay kinuha sa bibig ng isda. Noong panahong iyon, pagdating ni na Jesus at ng mga alagad sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Tanong nila. Opo, sagot ni Pedro. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, ano sa palagay mo, Simon? Sino ba ang nagbabayad ng buwis sa mga hari dito sa mundo? Ang mga mamamayan ba o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo, ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Ika-29 na himala. Pinagaling ang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Noong panahong iyon, dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus, kaya't siya'y nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi nila, ito na kaya ang anak ni David? Ika-30 himala. Pinagaling ang babaeng kuba. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdamang sanhi ng isang masamang espiritu. Siya ay nakukuba at hindi na makaunat. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, malaya ka na sa iyong karamdaman. Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at noon din nakatayo siya ng tuwid at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng tagapamahala sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na iyon, kayo pumarito upang pagalingin at huwag sa araw ng pamamahinga. Sinagot siya ng Panginoon, mga mapagkunwari, hindi ba't kinakalag niyo sa sabsaban ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagan kahit na sa araw ng pamamahinga?
Napahiya ang lahat ng kumakalaban kay Jesus dahil sa isinagot niya. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ika-31 himala. Pinagaling ni Jesus ang lalaking may manas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may manas. Kaya't tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling ito at saka pinauwi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Kung ang inyong anak o ang inyong baka ang mahulog sa balon, hindi ba't iaahon ninyo ito kaagad kahit araw ng pamamahinga?" Hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ika-32 himala. Pinagaling ang 10 ketongin. Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. "Hindi ba't 10 ang pinagaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang siyam?" Ika-33 himala. Pinuhay si Lazaro. Noong panahong iyon, pagdating ni Jesus sa Betania, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. "Alisin ninyo ang bato," utos ni Jesus. Ngunit si Marta na kapatid ng namatay ay sumagot, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito ay sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot din tela sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, "Kalagaan ninyo siya at nang makalakad siya." Ika-34 na himala. Pinagaling si Bartimeo sa Jericho. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Dalhin ninyo siya rito." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka." Ipinapatawag ka ni Jesus. Sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?"
Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Ika-35 himala. Sinumpa ang puno ng igos. Kinaumagahan, nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. Paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Ika-36 na himala. Ang pambihirang utos sa 2 alagad sa paghahanda ng hapunang Pampaskwa. Unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, araw ng paghahain ng korderong Pampaskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang Pampaskwa? Inutusan niya ang 2 sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung mayroon kayong silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang Pampaskwa. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at natagpuan nila. Doon ang lahat gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Ika-37 himala. Pinaghilom kaagad ang sugat ng tainga ng isang alipin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas na kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan, subalit tinanong siya ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga alagad ang mangyayari ay sinabi nila, Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming tabak? Kaagad tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanang tainga nito. Sinabi ni Jesus, tama na iyan. Hinipo niya ang tainga ng alipin at ang sugat ay kaagading naghilom. Ika-38 himala. Ang mahimalang paghuli ng isda sa 2 pagkakataon. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Natanael na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-umaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon.
Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 90 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. Nawa po ay nadagdagan po ang ating kaalaman at nagustuhan natin ang katapusang bahagi ng mga milagro at mga himala ng ating Panginoong Hesus sa mabuting balita ng Bagong Tipan. Please subscribe, hit the notification bell, like, comment, and share. Kung may katanungan po kayo sa ating paksa ngayon, ay huwag pong mag-atubiling magsulat sa comment section upang sama-sama po nating pag-aralan, pag-usapan at talakayin na may bukas na puso at isipan sa gabay ng banal na Espiritu. Panoorin po ninyo ang mga susunod pang videos dito lamang sa ating YouTube channel. Open your Bible and let us begin. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating YouTube channel. Bye-bye and God bless.